Sir, kay napagbaboy lawgon. Wala lain pulong. Gumikan sa kabise, no? So ato yung ikinasingkasin kay ang pagpanguros o pinakabubo nga pag-ampo sa atong simbahan. Atong gitawag diha, Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. O kining pagpanguros mo ang gihimo sa mga apostoles kaniadto. Kung magtapok na sila, sugda na pinagisa ang panguros. Unang inig, ang giingon sa itong simbahan, sa mga libro sa itong simbahan, inigbakod ni mo sa Isbuntag, manguros, una. Kabantay mo, kiso may kabayo ni Andre. Kabantay mo ng kabayo nga initindog sa kabayo, muluhod mo na dandaan. Ha? Ang kapaw po? Kanang mutindog ang kabaw, muluhod, pulaan. Ang tagiyas kabaw ka. Tawag lagi mo. Ha? Oh. May pagkabaw, kasi may pagkabaw niya, kaya nagka-luhod pa. Kaya ang tagiya wala. So muna ito ang ngayon, hinumduman, walang manguros yun na. No? Wag itang simbahan, manguros, wag itang minteryo. Ano sa may rason? Ano manguros wag itang minteryo? Pinaiwan ko lang diha sa minteryo? Gumikan kay atong yampo ang mga nangamatay nga naa dinha sa minteryo. Eligay maging ambulance, ng ambulansya. Manguros sa tana. Kaya itong yan po, mamaluwas, katong taong sakay sa ambulance. Kalamitan doon ay waging patay. Sa inyong balay, dahil dayungan nga patay sa bakulang, manguros sa tana. Atong yan po, ang kalag sa namatay. Yung nana ang pagtuong Katoliko. No? Walang di yun bawa ang pagpanguros, no, sa ato ang simbahan. So kung doon naman pangutana niya sa pagpanguros, na ato ang simbahan na Escalante, mo tayo magtumag sa mga pangutana labot sa pagpanguros. So ito'y padayon sa kagaliha, atong naiskutan kagaliha ang kiniliyang ang Bible o ang simbahan, no? Bible o simbahan. Pares, yun sila, Bible o simbahan, no? Kaya karon na bang murasa, kining murasa, mga delikado, kay muras. Kay lami, kayo katulog. Kung matulog mo niya, tulog lang mo niya, ay naghagok. Kahit kung muhagok mo, makamatay yung kapag yung nakatuog siya. No? Ay naghagok yun. Tulog lang yun. No? Ang giingon na ito kung ganyan, perting daghanang simbahan sa tibuok, kalibutan, daghanang kayong grupo ba sa mga relihiyosong grupo. Hulay-lain-lain mga ngalan ang grupo sa simbahan. Ato, sabihin nga sa itong grupo simbahan. Catholic, Roman Catholic, or Catholic Church. Diba? I-fill up ninyo sa inyong dokumento ang apply mo. Masa may suwat ninyo dito. Roman Catholic or Catholic Church. Sakop sa simbahan nga Katoliko. Kaya Roman Catholic man inyong butang dito. O man inyo ang relihiyon nga Gituan. Yung katuo ka mo, ang kaning Katoliko, tinuod Ha? Kadungog mo ta, grabe yung Katoliko, pero tinaghanang palahubog. Tinuod na? Tinuod, dili. Katoliko, pero tinaghanang sugamol. Tinuod? Yung alam yung kabilin ba mo sa Katoliko? Ang Katoliko, tagay kayong himabay. At ang bisyos Katoliko, bispo. Narito, Katoliko. Kung anong nagpabilin ng mga Katoliko, anong proud na may sulat niyo, Roman Catholic Church, ang dito sa inyong dokumento. Bahala na lang yun.
Gumikan kay ang matuod nga simbahan, dunay mga badlungon. Ang tinuod nga simbahan, dunay mga badlungon nga mga sakop. Sa 12 ka apostoles, kinsa may badlungon? Isa say? Hindi, aral niya magkatubag eh, sa badlungon, giniskutan sa Diyos. Ha? Si Judas Iscariote. Ang badlungon. Kisa pa yun? Pedro, badlungon, Pedro? Isa tayo yung namakat dre. Ikaw? Bakakon. Isa may dili, bakakon na ito dre. Pagkakon, naabot tayo pagka Pedrohon po. Pagkakon dyan. Si Pedro. Kabadlong yapon. Kinsa may kapili nila? Ang Ginoo may kapili niya. Ngayon ang gipili si Ginoo na ito mga ibadlungon. Nga Ginoo na lang gipili nila. Ato kanya sa diyang gisabak na sa kalibutan. Naratay utang, ang utang, makasasala na yung tandaan. Sa diyang gisabak na sa itong inahan. Ato ba, sister? Laro kayo. Bot pa sa bot. Pila ka bot? Apostoles, itong Ginoo? Pila ka bot bandungos 12? Pila ka bot Katoliko, Dre? Daghang kayo? Pila ka bot bandungan, Dre? Ha? Anong isog naman kayo pinanawan ako noon? Pila ka daghang bandungan ginuman? Kaya sa simbahan sa Ginoo, ang tinuod niya simbahan, dunay mga bandungon. Sa lahing simbahan, mayroon man sila nga, kami pitibutan na mga. Oh. May bandungon sila. Sa tuwa, atong yung diangkon nga mga busa papakan na ito mga Katolikong bandungon. Kaya wala yung nagpatinuod na ito. Ay sumala pa sa Ginoo niya sa Jeremias Kapitulo 5. Jeremias 56:5. Ang simbahan sa Ginoo adunay mga bandungon. Adunay mga palahubog. Tinuod pa na nanay palahubog sa simbahan sa Ginoo na? Pare. Ayun. Suko ka siya sa bandungon palahubog ang pare na? Ha? Oh, ganang bakit palahubog? Kinsa may nainom niya matong kasal sa kana? Atong dunay gikasal ang atong Ginoo, dunay gitampong og kasal atong Ginoo, nahurot ang bino. Nahurot ang bino yandam sa kinasal kay sa una magol basta kaslon ka na gyoy bino. Nahurot man ang bino sa kasal. O ang nanampong ato dili Katoliko dito mahurot. Kay Katoliko magtananampong nahurot ang bino. Pagkahurot sa bino, miingon ang atong Ginoo. Miingon si Santa Maria sa Ginoo, wala na sila bino. Miingon po ng atong Ginoo, kung sa may labot nato ni anak. O niya, miingon ang atong Ginoo dayon. Pagtapos ka mong tubig, isunod sa tatyaw, o ang tubig, kihimo, bino. Muto'y unang, milagros Ginoo. Ang tubig, gihimong, una ba Katoliko, ang bino, tinubigon. Huwag miktik. Largo yun, dili mo ito ba? Tinood? Tinood ba? Tinood yan. Kung sa may punto na to, nga ang simbahan dahil sa Ginoo, adunay mga makasasala. Itang tanan nga diya din garon, nagit ay mga sa. Kaya muingon nga way sa bakakon o ang amahan sa bakat, mao ang yawa. Pero nakapawala ba sa simbahan tinuod ang atong pagkamakasasala? Nawa ba ang pagkatinuod sa Katoliko kay makasasala ang mga sakop ini? Pangalitan, doon ako'y kwarta nga 20 sa pikas kamot. O niya, doon ako ko'y kwarta nga 20 nga sa pikas kamot. Kining usan ako ka 20 nga kwarta piki.
limpyo kayo. Limpyo kayo niya. O yan kining usa na to ka kwarta original, kumpot kayo. Kumikan na kay kitang kwarta na kumpot, nga 20 pesos na sa kamot, kumikan kay bulingit, kay nawong dili sa madawat. Madawat yapon. Pero katong limpyo kayo, way tatsa pero piki, madawat o dili? Dili. Usay punto na to. Nga pagka matuod nga simbahan, dili sugdanan kung dunay mga makasasala. Sahay may mata nga di kumusimba ng simbahan kay kalagot ko ng pariya. You know? Di kumusimba ng simbahan kay ang pare. Naong palanggaan, has ka ng isuga, maldito kay naong. Pero di na makapawala sa simbahan. Kaya ang simbahan nga gitukon sa itong Ginoo usa lang. Maingon na itong Ginoo, dinis Biblia. Sa Mateo 16:18, matod pa niya, ikaw si Pedro, o sa ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ang gingon niya, tukuron ko ang akong simbahan. I will build my church. O sa maingon niya, I will build my churches. Ang gingon rin sa balang kasulatan, ingon sa Pedro, busa, ingon na itong Ginoo, busa, sultihan ko ikaw. Minsan nagsulti? Si Jesus. Ingon si Jesus kang Pedro. Busa, Pedro, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, sa ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang gahom sa kamatayon, dili makabungkag niini. Dili makahanaw. Dili makabuntog nining maong simbahan. Pila ka simbahan ang giingos ng Ginoo? Pila ka simbahan? I will build my church. Akong tukuron ang akong simbahan. O sa mingon nga, akong tukuron ang akong mga simbahan. Ay ang ingon, tukuron niya ang usa ka asosasyon. Tukuron niya ang usa ka grupo. O kining grupuha, ang iyang leader ng itudlo, mao si San Pedro. Di ba San Pedro badlungon na tader? Anong gipili ba itong Ginoo si Pedro? Mabadlungon man. Kung sabay salak ni Pedro din. Sa isa ni Pedro says, namakak siya. Sa diyang kilamsang sa krus, sa diyang ipunal-punalan itong Ginoo kapasnan sa krus, kay Ingas Pedro, di ba kauban mo na Pedro? Kasi dili, o kailan daw na eh. Pagkasunod na pa, gina siya, di ba ikaw man itong si kuyo-kuyo kaning tawana? Mingon si San Pedro, bako lang, buwag ka, kuyo ka na sakat. Katulong na sa gihing na siya sa, di ba, kauban mo na Pedro? Ikaw magito? Siya, di ko kailaan na tawana naman. Namakaksa sa ikatulong higayon. Pero sa Biblia, katulong kahigayon usap, mitubag si San Pedro. Midukol siya sa itong Ginoo, giingnan siya sa itong Ginoo, Pedro, gihigog mabubako. Sa niya naman na itong Ginoo ba? Giingnan si Pedro, Pedro, gihigog mabubako. Mahatol po ni Pedro, yes Lord, you know that I love you. Miingon itong Ginoo, atiman na ang akong mga karnero. Miingon na po na itong Ginoo, Pedro, gihigugma mo ba ako? Mayroon na po sa Pedro, yes Lord, nasayod ka na gihigugma ko ikaw. Mayroon na po na itong Ginoo, atiman na ang akong karnero. Sa ikatulong higayon, mayroon na sa itong Ginoo, Pedro, gihigugma mo ba ako? Mayroon na sa nasubok si Pedro. Mayroon sa Ginoo, gihigugma ko ikaw. May anak sa ang atong Ginoo, tungod niya na atiman na ang akong mga karnero. Kapila niya gilimo ng Ginoo? Kapila sa ginan sa Ginoo nga gihigog pa ba nimo? Katulusan. Mibalik ang atong Ginoo nga mibalik si San Pedro ngadto sa atong Ginoo. Nangayo ang Ginoo sa pagbati ni Pedro sa diyang nabanhaw na atong Ginoo o miingon atong Ginoo atiman na ang akong mga karnero. Kinsa man ang karnero? Kita karnero ta dili?
Tanawan ninyong katapat ko na naman yung pagkakarnero, ha? O sabay, kalain ang skanding o karnero? Sabay na kanding re. O sabay, kalain ang skanding karnero? Balhibo daw siya, balhibo skanding re. Baga, ang karnero, baga. Sa kinaiya sa karnero? Buutan ang karnero. Nganong kayo ng gagbuutan tayo, nga karnero? Nabantay ka karnero? Buutan, sa may tinailahan nga buutan ng karnero ha? Mukuhan siya mo ila. O sa may kanding kayo? Ha? Bakit pa sister hala? O sa may kanding kayo? Ang kanding, hindi kuyuro nito. Dahil kayo, ang karnero, usa ka agi siyang amo, musunod. Muduol siya siyang amo. Ang kanting, bisa kung saan mo pinap, dahil kayo. Usahay na biya mo tayo pagkakandingon. Kalabit ang inyo tanater, natay meetings puro ter. Kinagtukod na kapilya, musunod na ka ter. Sus, na human nilang meeting, o ikapot. Sumingan na to. Kanding to, karnero. Kanding. Kaya, sir, simba na ter. Di sa kumusimba ay kay taliksin man. O sumingan na, karnero, kanding. Ha? Kanding. Pero kita kiro natin pagkakarnero. Ano man? Tagkan kita gibiahas balay. Siya nang ipahibalo nga naunay pagtuon sa pagsangyaw sa Biblia dream, yan himanda. So, dapat pigpika imong tapan nila nga nakay pagkakarnirohon niya, no? O, lingi-lingihan na yung tapan, kinaatay na pagkakarnirohon niya. At ang mga nabilin sa itong mga silingan sa naminaw, ito sila karoon pinagi sa itong trumpa. Basin po na yung naapos sila yung pagkakarnirohon, man, po sila dre, no? O. So, naatay pagkakarnirohon, pero usahay, naapos tayo pagka. Pero kung sabay kayo sino, at di man ang akong kanding, at di man akong karnero. Maninggamat kita mahimo, karnero. Dili ka mamili, may nga nga di kumusimba ng simbahan na kay Dunay, makasasala niya ang akong silingan. Nagpungol niya na, di ko man na niya. Kung sabay tawag ni man na, kandingon, karnero. Di ko na ka, kay mamili mo ka. No? So maninggamat ang mahimo, karnero. Kisa ba nahinamdam kaniya sa itong example nga gitawag na ito kininiya ang halo-halo. Di ba? Nag-example ka kanilang halo-halo. Kung ang halo-halo sa gula ng ketchup, lahit na lasa, lahit na sa lamig. Sa gula ng ketchup, dili man siya sa gula ito. Na wala itong pagkakatoliko, kinangan atong puyan ang atong pagkakatoliko. Dili na ito sa gulan, sa lalain nga mga pagtulunan nga dili atong simbahan. Nga dili iya sa atong simbahan. Kaya bansing may nguta nga, madto ka dito sa Salipi kay mga unta dito, dili na ta manguros kay maulaw ta. Ben, naghan kayo mga nga? Bakit kaya di mo maulaw? Pero itong mga kaigsunan, maulaw. Panguros ko dito sa Lamisa. Hapit na matago sa Lamisa. Ang uban po, di nagkapanguros. Ang panguros ay nagpatukan. Ayan ay manguros. Atong puyan, ang atong pagka-karnero, ang atong pagka-katoliko. Ngano gitawag mo tag Roman Catholic Church? Gumikan kay ang pagtuo ng itukol sa itong Ginoo dito sa Mateo 16:18, wa man dawata atong Ginoo dito sa Jerusalem. Ipatay man siya. Gilutos man atong Ginoo. Ginansang man siya sa krus. Pero ang iyang simbahan nga gipanguluhan sa iyang gitudlo nga sumusunod kay si San Pedro nag-exist na ang grupo nga gipanguluhan ni San Pedro. Nagsangyaw sila sa mahayong balita, nagsunod-sunod sila sa Ginoo, naghangad sila sa Ginoo, may kuyog sila sa Ginoo. O sa diyang nagkuyog-kuyog sila sa Ginoo, nasaksihan nila naghanal ng mga milagro. Ang patay, ipabarog sa itong Ginoo. Ang mga masakiton, gihayaw sa itong Ginoo. Motong na-convince sila sa San Pedro,
12 ka mga apostoles, apan wa dawata ang atong Ginoo sa iyang katilingban. Paman sa dawata sa iyang lungsod, paman sa dawata sa mga tao, miingon atong Ginoo, kining pagtuo nga naa sa Jerusalem, ibalhin kini sa laing nasod, nga makahatag og bunga. Unsa may nasura? Iraq. What is Iraq? Iraq kay tatak mo. Aman gikan sa Jerusalem, paingon dito sa Roma. Jerusalem paingon sa Roma, o ato nang mabasa dini sa Roma kapitulo 1 versikulo 8. Kung na may Biblia sa inyong balay, Roma 1:8, ingon rin sa Roma 1:8. O una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios. Pinaagi alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga nahigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya sa kalinaw sa Dios ug sa atong Amahan ug sa Ginoong Jesucristo. Ug ang pagtuo nga gikan sa Roma mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang pagtuo nga gikan sa Roma miabot sa laing nasod, miabot sa laing area. Nasangyaw siya sa tibuok kalibutan o walay laing pagtuo nga gikan sa Roma ang Roman Catholic Church. Ang bugtong simbahan nga gikan sa Roma mikaylap sa tibuok o ang punong Catholic buot pasabot na makaylapon, buot pasabot na mukaylap sa tibuok kalibutan. Manang usabay meaning nga ng Catholic, universal lang laing term na nasa to pa mukaylap siya sa tibuok kalibutan. Dili lang siya taman sa tubupain San Pablo. Mukaylap siya sa tibuok kalibutan, bisan asa nga nasod adunay mga matuoong Katoliko. Kaya ang pagtuo sa Ginoo mikaylap man siya sa tibuok kalibutan. Ganong naabot pa sa Pilipinas. Ay, history ni siya, si kanta ni si Max Urban ba? Itong kanta na kuhan. No? Ano naabot ni sa Pilipinas? Gumikan kay gikan sa Roma, ato, Jerusalem, tugpa sa Roma, gikan sa Roma, miabot sa Espanya. Kung saan ni Espanya ganit? Ha? Spain. Kung saan na? Nasod. Matod pa ni San Pablo dire sa iya ang suwat sa Roma Kapitulo 15. Atong basahon ang Roma Kapitulo 15 versikulo 23. Paminaw mo pagayo. Apan karon nga natapos ko na akong buluhaton niining dapita sa Roma, natapos sa Roma. Naglaom ko nga makaduaw gayud kaninyo. Tungod kay nagtinguha gayud ako sulod sa daghang katuigan sa paghimo nini. Mohapit unya ako diha paingon sa Espanya. Sunod, gikan sa Roma na humanyag tukod ang simbahan sa Roma, ang simbahan sa Ginoo miadto sa Espanya. Gikan sa Espanya miabot sa Pilipinas. Mga gato kay Mactan, sis. Naabot siya sa Mactan. Kung saan tuwid ka? Naman sa kanta ni William Mays, di ba? Tayo sa tuwid ka tayo. Tatay, kagkaraan sa tatay. Naabot siya sa Pare Madilan. March 16, 1521. Oh, correct. Magbagal sa tatay. Marso 16 1521. Nagkakagiling Baldista tayo ba? Totoo Baldista tayo ba? Ngayon bukas? Yay! Nagkakagiling Baldista tayo ngayon bukas. O sa itong bisa?
1521. Miabot si Majilan dito sa Limasawa, no? Limasawa Island. Miabot siya dito. Kaya gaya nagatubag mga tayo, dawatan kining balde na doon ay sulod nga bugas na ipagabanag balde. Oh. Ha? Salamat kayo. Salamat kayo tatay. Ngalan ni mo tayo? 74, Don po Taganos. Grabe, 74 na edad ni tatay, no? So, nagkadawan sa tatay. Basta matubag mo yun na. Basta to, March 16, 15, 21. Bitog pa siya dito sa Limasawa Island. Kinsa may kaupan niya dito? Sila pula po matong kasugat niya? Ha? Mapos na sa sulat sa historian nga si Antonio Figapita. Muna nagsuwat ka na si Antonio Figapita, sakay na sa barko. Siya suwat dito sa kasaysayan dito. Nasuwat niya dito nga dunay kaubang pare si Ferdinand Magellan. Di ay gubat mo ituyo nila dito. Kundili, dunay pare silang kauban na isang yausab ang pagtuong Katoliko. Dunay pare sila, kauban si Padre Pedro Valderrama. Sila? Si Padre Pedro Valderrama, moto'y kuyog nila, magmisa sila dito. O nahitabo ang misa pagka March 31, 1521, nahitabo ang misa. Kung sabi sa ito ang misa, March 31, 1521, pag humani nag-abot dito sa Limasawa Island, naniid sila dito sa lugar, doon ay midawat nila si Raha Huwabon, o kayang asawa, o nagpahigayon sila Santos yung misa. O katong adlaw Domingo sa pagabanhaw. Anang March 31, 1521, maunang Domingo sa pagabanhaw, nagmisa sila rito o dala nila ang malaang kasulatan kining Biblia o ang larawan ni Senyor Santo Niño. Kung doon ay Santo Niño di Cebu. Munang kining Enero, pista na to sa Santo Niño. No? Dami Santo Niño ito sa mga bande, kapilya. Muna ang kasaysayan nganong naabot ang pagtuong Katoliko gikan sa Roma, miabot sa Espanya, o miabot sa Pilipinas. Muna nga, ang kung doon ay simbahan niya dating daan, ang Katoliko mo ay pinaka daan. Ganun ba? Piti naman dugaya sa simbahan Katoliko. Usa naman yun ang gitukol sa Ginoo. Ang simbahan Katoliko. Now, kung dili ko magpasako ko ng simbahan na Branque, dili ko maluwas. Siyempre, mangita ko magtukol ko ako simbahan. Nga kung iparehistosan, okay na ba na? Naaman po ko'y Biblias balay. Ang katungod sa pagtukod ng simbahan, na kay katungod. Pero sa mong pagtukod ng simbahan, naging kompetensya ka sa atong Ginoo. Kay Ginoo na may dunay katungod, mutukod siyang katilingban sa iyang simbahan. Siya naman ang dunay authority, nga mutukod o gusto ka kahupungan, nga makahatag o kayuhan sa katawhan, pinaagi sa iyang mga sakramento. Walang maingon atong Ginoo, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, bunyagi ang tanang tao, bunyagi na pagutanan rin. Bunyagi atong sunod nga lakang, no? Bunyagi ang tanang tao o tudloi sa tanan nga kung itudlo kaninyo. Bunyag ay tudlo.
Pero kini nga to na balini. Tudlo ay bunyag. Kung ko na bunyag kini uban, no? Pero okay gyapon na. Muna nga ang pagtuon ni ay sa itong Ginoo milungtad sa tibuok kalibutan. Muna nga sa itong credo, mingon ta usa, santa, katoliko, apostoliko na simbahan. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ganong one man, usa raman ka simbahan. Anong santa man? Unsa mang simbahan na doon mga santos? Ano may santos? Kaya ang katukod sa simbahan santos. Mingon ba itong Ginoo sa unang Pedro 1:16? Unang Pedro 1:16 diri sa Biblia, mingon siya, pag santos kamo, ingon nga ang Dios santos. Kinahanglan din ang tunoon ng simbahan, dili lang doon ay makasasala, doon na po'y mga santos. Kung sabay kinabuhi ng santos, katong mga tao nga dili muhulong silang pagkatoliko. Bisan hatagan og bugas, bisan hatagan og noodles, bisan hatagan og scholarship, dili mo undang silang pagkatoliko. Kaya doon ay mga katoliko, kami hulong sa pagkatoliko, gumikan sa bugas, gumikan sa noodles, gumikan sa tinapa. Kaya gipanagat di ay sa ito mga igsuon sa mga pugihan. Para sulpon, ganong dali na silang napuntan sa pagkatoliko, miundang sa pagkatoliko, kaya wak man sila masayod sa kaimportante na ining mahong simbahan. Na ako'y jutay tangkawadpon, kaya wak man na ito mapasabot unsa ang simbahang katoliko. Mao nga, ang atong simbahan, bisan daghan kay buliyagon ini, atong iyampo mamundang na presidente sa pagkabuliyagon. Kay maulaw tayo, kita mo'y tinuod, o niya, kita yung pinakabuliyagon. Ang atong mga higsoon, nga dili, tinuod, nagtininood, kitang tinuod, wala nung tamang tinuod. Unang manigamo sa nga mahimong, matinod, ano? Ganun itawag ng santa. Kumikan kay ang tinuod ng simbahan, matinud-anon kayo ang uban ni mga sakop, nahimo silang santos sa itong simbahan. Kinsa may kainan yung santos? Kinsa may santos ng inyong nailhan? Santa Teresa. Kinsa pa yun? San Pedro. San Agustin. Kinsa pa yun kailan yung santos? Julian Santos. Vilma Santos. Sabi ba na? Wala nila mo ito eh. Artista, wala. Yung nailan. Kinsa may nailan Santos? Kinsa may Santos nga Pilipino? San Vicente, dili sa Pilipino si San Vicente. San Isidro Labrador, kailan, dili na siya Pilipino, pero nindot na kinabuhi. Si San Isidro Labrador, ang ginawa siya Labrador, kay Liburer na siya. Magsige na siya daro dito ba? O niya, ayaw siya matong daruhan, pato siya sa Santos ng misa, patambong siya ba? Kung misa. Yan na may sip-sip niya mga kauban. Di na siya nga ka na sa San Isidro, permintir ng galing. E mapil pa misa dito. Nasuko yung amo. Kini si San Isidro, kini si Isidro, football ba? E mato man siya dito, mapil man siya dito, simba niya, maliit naman siya sa umahan. Sus, pag-agto dito, sayang amo sa umahan. Wala. Si San Isidro. Pero ang nakitaan siya nga mo, nagdaro ang mga anghel. Ang mga anghel mo ay nagdaro sa daruhan. Ngaundan mo trabaho dito si San Isidro Labrador. Unang nahimo siyang santos, kaya nakonverti ang iyang amo o nahimong katoliko. Ang mga sip-sip niya mga igsuon namot. Katong kaubal niya sa buhat na konverto ka. Pero gumikan sa mga sip-sip, gipadayag ang gahom sa Ginoo. Gitabangan sa Ginoo sa iyang pagdaro. O muna si San Isidro Labrador. Pero kinsa may santos nga katoliko nga nas Pilipinas.
Ang Santos Katoliko sa Pilipinas, si San Pedro Kalungsod. Kaya mo? San Pedro Kalungsod. Kinsa pa yun? Si San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo Ruiz. Ipatay ang iyang mga sakot. Ipatay ang iyang mga kaubang mga pare. Ingnan San Lorenzo nga pwede kang dilipat yun. Basta mabalihin lang ka sa imong tinuhuan, biyae ang Katoliko. Buhi ka. Kung sa gingon ni San Lorenzo Ruiz, bisan tag-usatagan ko sa kalibo nga kinabuhi, ako kining ihalad ngadto sa Ginoo. Bisan pa ko si kalibo kinabuhi, iyang ihalad ngadto sa Ginoo. Namatay si San Lorenzo Ruiz na himong santo sa atong simbahan. O dili siya pari, ha? Dili siya obispo, parihan siya nato nga yanong Katoliko. Usang kining ato mga dagway, pwede pa ning mahimong Santos. Unsay usaon ng Santos, inigpista ang Santos prosesyon sa may tubo pait. Usa lingi-lingi yan ang inyong tapad, basay mahimo ng Santos, mula i-prosesyon sa maabot nga panahon. Ang katawagan mo? May siguro sa lahat tayo, no? Oo. May siguro yun. May gamot na dami mong Santos. Na, ang simbahan di ay natinoon, doon ay pagtungon, doon na po'y Santoson. One Holy Catholic. Anong Catholic? May kailap man sa Cebu kalibutan. O tanang ganang Katolik may relihiyon niyo. Kumikan kay kining simbahan na, gikan sa Roma, miadto sa Espanya, gikan sa Espanya, miabos Pilipinas, may kailap ni sa Cebu kalibutan. Ang pulong Katolik, makailapon sa Cebu kalibutan. At sila tayo katubag. Anong kitawag apostolic? One Holy Catholic Apostolic. Kaya ang atong simbahan nagsugod sa mga apostol. Sa apostolis mismo gitungkol sa Ginoo. Maingon mismo atong Ginoo, ikaw si Pedro, o si Pedro usa ka apostol. O ganang gitawag siya og Roman, tumikan kay nagsugod sa Roma. O bikay lang sa ibang kalibutan, o kining maong simbahan na nagpabilin hangtod karon. Bisan naghanang gipamatay nga mga obispo, dagang gipamatay nga mga pari sa laing nasod, anong nagpabilin man ang simbahan? Ano nga man mahanaw, bisan sa kadaghan sa mga mubato, ang Katoliko ng simbang larawan, ang Katoliko mga padlungon, ang Katoliko mga sugarol, ganong nagpabilin man ang simbahan na, ganong nga man ipapukan, kumikan kaya natong Ginoo, mo'y naguban ni ini, hangtod karong taknaan. Kinibiyae, bisan usa na lang kasigundo kining simbahan na, biyae sa itong Ginoo, kining simbahan na, midlungtan, hangtod karong panahon na. Bisan tuod, kining simbahan na diri sa itong lugar medyo jutay, pero di ta malimot ang gitukod sa itong Ginoo 12 pabiyak apostoles. Yung pila naman mo trikaron kabo. Sobra 12 naman mo. So kining hagit na to na magkatukod ta puhon-puhon o tapukanan nining maong katilingban ni gitukod sa itong Ginoo. No? Kay ang atong Ginoo sa iya sa kasinatian, dili man lalim ang iyang kasinatian, na may mga pagpaglutos, di man nunlon kalipay kung bukuyog tas ng Ginoo. Doon na may mga pagantos. Ito may nga nag-alagad pa ko sa Ginoo, pero nga nang daghan ko problema. Sa diyang dili pa ko Katoliko, wala may problema. Sa diyang Katoliko, nagdaghan ng problema na ko eh. Dagagi pasan. Ano yung mga sinati madala? Itaw lang daw. Matol pang sister, usa ka pagsulay. Doon na tayo pag-ampo, amahan mo, na nasa langit, tagday ko ni mong ngalan, sa katapusan na luwasa kami sa dautan. Luwasa na ito sa Ginoo sa itong kahimtang, basta mutuo lang yung taniya. No? No? Nagkatukol mo kayo magnaong, kung doon mo ay pangutana, labo sa itong simbahan, datay lang kauban ng mga tubag ng naan. Ang simbahan Katoliko, na kumalikon, ang buktong simbahan, ng giugman o gitukol sa itong Ginoo.
Why kasaysayan kasulti ang kining simbahan ang gitukod lamang yanong tao? Why kasaysayan makasulti ang kinitawan ang gitukod lamang dito sa laing lugar pinagi sa usa ka yanong tao? Kundi mapugos na pagkuy-kuy sa kasaysayan na walay laing founder na ning mga simbahan ang atong Ginoong Hesukristo. Bisan bata, siguro pamaganoon, mangutana ka, hain man ka magpasakop. Ni atong simbahan nga mismo atong Ginoo katukod o ni atong simbahan nga gitukod lamang tao. Ama ka magpasakop. Kaingon juga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Mao nga challenge na itong tanan nga magpabilin ta ning simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Kay matod pa niya, Emmanuel, ako mag-auban ka ninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Natapos na bang kalibutan? O ganit natapos sa itong utang? Kalibutan ba ba'y matapos? Matapos ang kalibutan. Matod ba yan? Ang tao na matapos, ang kalibutan, hindi matapos. No? Matod ba ni sister? Kung punaya ang paglantaw sa kinabuhi nga di kita matapos ang kalibutan. O niya kini, kalibutan na itong ipuyan nga nung gibutang bumata sa Ginoo at nga perting mahalang bugas. Anong gibutang bumata nga perting mahalang kuwinte? Perting mahalang tubig? Perting mahalang paraliton nga nung gibutang bumata sa Ginoo at wa tayo laing ang gianan. Isubog dito tayo ibutang sa Mars. Samo, tapos ditong mahal kaya way balikya dito. Dito tayo ibutang sa Ginoo, aron din palang atong i-ehersisyo ang atong pagtuo. Atong iugman atong pagtuo. Din palang sa kalibutan, atong i-practice yung sa nato paghiugma atong isikatao. E kung magkahigugma atong isikatao, sa marang gihigugma nito ang Ginoo. Mga unsan si Bahana ang katilingban ng gitukos ng Ginoo? One Holy Catholic Apostolic Church. O mao ka na. Naabanas Biblia Brad na sa balang kasulatan. Naadri sa Isaias Kapitulo 60, versikulo 1, ang bagong Sion o simbahang Katoliko. Naadri sa Biblia. O niya, kasi mingon mo nga, ang Biblia magod katropang, ang Biblia magod ken, wa man nabasa diri sa mong Biblia, diha naman sa mong Biblia. Kay kini akong Biblia, taraan ng kayo ni. Kung may dumdum mo kini Biblia nga, kini rin gitawag o Latina, Vulgata, Latin, Vulgate, muna Bisaya niya. Ang atong, kinsa may mabasa ini, para dili ko yung, binutbot naman ni Kinit. At ano yung mabasa sa itong igsoon, kung siya mabasa rin. Siya, pag ito, ilibatan doon, kini lang. Bagong Sion, Sion kon simbahang Katoliko. Ay na ba sa Katoliko na ang bagong Sion, ang bagong katilingban sa atong Ginoo, ang simbahang Katoliko. Kung nalamin niyo, kung magpamili mo simbahan, importante itong anak na mo sa Ginoo. Kaya mo niya ang simbahan na. Ang bugtong simbahan ng itong Ginoo mismo ang founder. Ginoo mismo ang nagtukod. Usa, magkaluwas bang simbahan? Magkaluwas. Kaya ang simbahan mo may katudlo sa kamatuoran. Atong balikon, kung dili ka mo parok sa itong pagkatoliko, may tag-asa marata sa halo-halo, ngay gisagulan, bisan unsa, base ng masagulan atong pagtuo, kitsap, delikado ang halo-halo, mawala ang iyang lamig. Muna gitawag sa atong katilingban ng ecclesiastichism nga dunay pagdawat sa lalain. Dawaton mo nato, pero dili nato isakripisyo atong pagtuo Katoliko. Kung manguros. Sa mga dili manguros, ato pong respeto ang ilang pagtuo. Ang ato lang, nasabta nato ang atong pagkakatoliko. Magpabilin tayo ng simbahan. Magpabilin tayo ng simbahan kay ang mga apostoles na namatay na nagpabiling sakop ng mga simbahan. Kung ipanagat mo ta, panaan matag tinapa, depende rin nila ninyo.
Kung paano namin tagbugas, depende na sila ninyo. Ay ang pagsangyaw sa mga balita, sama ka na sa pagpanagat. Si Pedro, si Kamanagat, nanagat o daghanan kayong tao. Apan doon na po'y illegal fishing, illegal na pagpanagat. Ang Katoliko nga illegalon sa pagpanagat, labayong persikulo nga dinamita. Bob! Ang larawan, gini, sumala sa Exodo, ang Katoliko nga luya-luya sa mapungol na kay dinamitas persikulo ang hapak. Pagka buyong nga sa Katoliko, itsahan na yun og noodles, itsahan na bugas. Pagtungas sa Katoliko, kubit na. Pagkasunod ang ilaw, di na mo simba sa Katoliko. Kaya na, kubitan na din. No? Kung nga magpabilin na rin si Bahana, hangtod sa katapusan sa kalibutan, mubarog ta nga matuhong Katoliko. Sama sa Diyos ng Ginoo. Nga ang mulahutay sa katapusan, maluwas. Lahutay ta, naring atong pagtuo. Kaya salamat, atong ihatag sa mga kaubanan na lang sa sunod, nga topiko mga igsoon. Atong ihatag ni Sister Aime Enriquez.